Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isa na namang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Mag-iisang linggo na sa opisina ng JM Group of Companies si Ashley, pero hindi pa rin siya pinapansin ni Jason. Nakikita niya ito kung minsan, pero parati itong preoccupied sa trabaho o sa kausap. Kung aksidente naman silang nagkikita sa hallway, bukod sa bahagyang pagtango ay wala itong pinapakitang indikasyon na kilala o nakikita siya. Ano naman kasi ang ne-expect niya? She guessed. No, she wanted na sana ay pwede naman nilang isang tabi ang nakaraan. It seems so long ago. Miss Ashley, heto na po yung inihiram nyo na documents. Pumasok ang assistant ni Justin na tumutulong sa kanya sa paghahalungkat ng historical documents at mga clippings ng press release ng mga kumpanya through the years. Normally, ang mga figures at trends lang dito ang mahalaga. Subalit habang nababasa niya ang mga bagay-bagay tungkol sa JMGC, na-realize niya kung gaano siya naghahangad sa kahit anong impormasyon sa buhay ni Jason ng nakaraang taon. All of a sudden, parang napakahalagang mabasa niya ang mga impormasyong ipinagkait niya sa kanyang sarili. The more she read, the more she became proud of him. Proud of what he had become. Ginawa nito lahat ng pinapangarap gawin at hinigitan pa iyon. Obviously, all his investments paid off. Natutuwa siya para kay Jason. Pero may isang bahagi ng pagkataon niya ang nalulungkot dahil sana ay kasama siya sa pinagdaanan at tagumpay na iyon. Sa halip, ngayon ay wala itong natitirang damdamin para sa kanya kundi galit. Is anything wrong? Nagulat pa si Ashley na marinig ang boses na iyon mula sa pintuan ng silid na inassign sa kanya. Si Jason. Nakatingin ito sa kanya ngunit hindi niya mabasa ang ekspresyon sa mukha nito. Nagsalita siya para sagutin ito. No, everything is okay. Is there anything I can do for you? Bahagya itong humakbang papasok ng silid. May appointment daw ako sa iyo for an interview mamayang hapon at 5. I was wondering if we could set it much later. Gusto ko kasing magpatawag ng committee meeting sa ganon ding oras. Sinabi nito iyon sa parehong walang kulay na boses na parati nitong ginagamit sa kanya kung kailangan siya nitong kausapin. Parang tonong gagamitin ng isa kung nakikipag-usap sa pader. Sure, mga anong oras sa palagay mo? Around 7? Wala naman siyang ibang plano para sa gabing iyon dahil out of town si Missy na tumawag siya. Sige, if you want, we could have dinner. Nag-falter ang boses niya sa tingin na binigay nito pagkarinig na kanyang suggestion. Ibig kong sabihin, we could eat dinner habang ini-interview kita. Sinubukan niyang sagipin ang failed attempt niya sa pakikipagkaibigan. Malamig ang sagot nito. Kung hindi naman matagal ang interview, I would rather na sa opisina ko na lang natin gawin iyon. I have other plans for tonight. Lalo nag-init ang mukha ni Ashley sa pagtanggi nito. Kung hindi ba naman siya masyadong presumptuous? Of course! Hindi pa rin siya kumikilos 5 minutes matapos siyang iwan ni Jason. Kung hindi pa tumunog ang cellphone niya, ay mananatili siya nakatitig sa nilabasan nitong pinto. Sinagot niya ang telepono. Hi Ashley! Si Missy ang tumawag. Hindi niya ito naabisuhan in advance na darating siya dahil last minute nga ang pagbabago ng planong nagpauwi sa kanya sa Pilipinas. I just got your message. Kadarating ko lang from Pangasinan. Oh my God Ashley, I can't believe na nandito ka na ulit sa Pilipinas. How are you girl? I'm so excited. Grabe, ano nang hitsura mo? I was going to call our other friends, pero naisip ko, I want to keep you to myself first. Labas tayo tonight. Natawa siya despite herself. Missy, slow down. Unang-una, okay lang ako. Medyo sagsagang work dahil maiksi lang ang binigay sa aking time, but otherwise, I'm okay. You mean, you are here on official business? Yup. Mataas pa rin ang pitch ng boses nito sa di mapigilang excitement. Cool. Where are you? JM Group of Companies, sagot niya. Bigla rin ang reaksyon ni Missy sa narinig. What? Are you crazy? Anong ginagawa mo dyan? Hindi ka pa ba niya pinapatay? Hindi sumagot si Ashley.
Hindi na kailangan sabihin kung sino ang tinutukoy ng kaibigan. I'm sorry, I'm so tactless. I'm just that, I thought, galit na galit kasi sa iyo si Jason the last time I saw him. I never thought I'd see you two in the same place again. Sumingit siya. Tama ka. The first time he saw me again, I had this feeling na gusto pa rin niya akong patayin o kaya naman na ibitin sa kisame. At ngayon, how is he treating you now? Nagbuntong hininga siya ng malalim. Paano nga ba siya tinatrato ni Jason? Hindi naman ito nagpapakita ng masama. Not after their first meeting. On the other hand, hindi rin siya nito binibigyang pansin. I am officially invisible. Tumawa ito na malakas. Luka-luka ka pa rin talaga. I have an idea. Buti pa magkita tayo later so you can tell me everything. I mean, everything ha? As in, mula na maglanding ang eroplano mo hanggang sa mga nangyari kaninang umaga. Grabe na to. It will be like the old times. Should I pick you up? Oy, wag na. Pinapagamit nila ako ng isa sa mga company cars nila. Actually, I'll just meet you somewhere. Okay, sige. Sang-ayon nito. I can't wait. Pinagkasundaan nila ang oras at lugar na pagkakakitaan bago nagpaalaman. Nang ibaba ni Ashley ang telepono, ay mas okay na siya kaysa kanina. Ang pakiramdam niya ay may kakampi na siya ngayon. Bumalik siya sa trabaho to keep herself busy hanggang sa oras ng susunod nilang paghaharap ni Jason. Hinihintay ni Jason na pumasok sa opisina niya si Ashley. Mabilis lang natapos ang meeting niya with the management committee at pinatawag na niya ito sa sekretarya. It hadn't been easy denying her presence. Ilang araw pa lamang ito sa opisina, pero halos lahat ng lalaking empleyado niya, from level entry clerks hanggang sa mga malapit na mag-retire, ay kung ano-ano ang ginagawa para lamang mapansin ng dalaga. And Ashley was so charming sa lahat na kahit ang mga babae ay gusto mapalapit dito. Sit down, Miss Fernandez. Utos niya na pumasok sa silid ang hinihintay. Thank you. Kasing formal din ang tono niya ang sagot nito bago umupo. Wala nang paligoy-ligoy, sinimulan nito ang interview. Luckily, maayos ang documentation ng kumpanya, so this shouldn't take long. Ilang katanungan lang to clarify a few things. Hindi nagsasalita si Jason. Nakatitig siya sa dalaga habang hinahayaang ito ang mag-lead ng usapan. Unconsciously ay pinag-aralan niya ang mga naging pagbabago sa kaharap. She still looked young. She would be 26 by now. Mukha pa rin itong bata dahil sa mas lalong kuminis ang balat sa paninirahan sa ibang bansa. She slimmed down too at mas tipay na ang mga features. May maliliit na signs ng maturity sa mukha nito. Her eyes for one seemed older. Nagbago rin ang mga galaw nito. Naroon pa rin ang natatandaan niyang gracefulness sa bawat kilos nito, pero nabawasan na ang mga movements. Whereas, dati ay parang hindi ito matigil sa isang lugar o kaya naman ay parating may kailangan tingnan o usisain. Ngayon ay mas disiplinado ang bawat kilos at nuances nito. Kagaya ng pagkakaupo nito ngayon sa harapan niya. His Ashley would never sit as still as this woman in front of him. His Ashley? Pinagsabihan niya ang sarili. She was never his Ashley. Delusion niya lang iyon. Good, I have only about half an hour. Mas iritable ang tonong iyon kaysa intensyon niya. Dahil doon, napataas ang mga mata ni Ashley mula sa notes na kinukonsulta. At sa biglang reaksyon na iyon, nangyari tuloy ang niiwasan niyang gawin mula pa nang pumasok sa silid. Napatingin siya sa mga mata ng binata. And she was hurt by the impatience that she saw there. Kailangan ba yung may panahon ito parati sa kanya? Jason, okay lang ba if we go sa clubhouse muna? I just want to get something. Sure. Sure talaga. You're not doing anything? Playfully, hinawakan siya nito sa baba. Even if I was, I would always have time for you. Pero ngayon, kailangan nilang pagkasyahin ng 30 minuto dahil wala itong oras. Hinanap niya sa mukha ng kaharap ang lalaking minsang minahal. Halos hindi niya iyon makita. Same eyes that she loved so much. Same handsome features pero hindi niya makilala ang tingin na ginagawad nito sa kanya. Isang desisyon na naglayo sa kanila and she was lost to him, out of her life.
Why did I let you go, Jason? I was so sure noon na tama ang ginawa ko. Ngayon ay hindi ko na alam. I am not sure of anything anymore. Kung tama ako, why does it hurt so bad after so long na makitang wala ka ng oras at ngiti para sa akin? I'm sorry, Mr. Miranda. Finally ay nagsalita siya. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko. Perhaps we could reset this interview. Para pati hindi ka na rin mapapressure sa oras if you have something else to do. I will check with your secretary na lang tungkol sa next availability mo. Hindi naghintay ng sagot na binata si Ashley. Kagad siyang tumayo para lumabas ng opisina. Hindi niya alam kung paano matatapos ang kanyang trabaho, gayon nagiging emotional wreck siya tuwing mapapaharap sa may-ari ng kumpanya. Where's your spirit, girl? Uminom si Ashley ng in-ordered na decaffeinated coffee bago sinagot ang tanong ng kaibigan na kinatagpo sa Starbucks Coffee sa Tomas Morato. What do you mean, where's my spirit? Inamoy ni Missy ang pinag-inuman niya. Tulad nito, anong iniinom mo? Cafe latte, decaf, sagot niya. Tumingin ito pa itaas. I bet non-fat yan. Tumango siya ng pasang-ayon. Yan na nga ba sinasabi ko? Ganyan lang talaga ang mangyayari sa'yo kapag hindi napapasukan ng taba at caffeine yung katawan mo. Wait here. Tumayo ito at lumapit ulit sa counter. Pagbalik nito ay may dalang isang malaking baso ng mocha frappuccino. Here, ipinatong nito ang inumin sa harapan niya. Kinuha ang kanyang kape at itinapon sa basurahan. Itinulak nito palapit sa kanya ang bagong biling inumin. Drink that, utos nito. What? Hello, sinabi ko, drink that. Masunuring ininom niya ang binigay nitong mocha frappuccino. Diretso sa kanyang utak ang lamig, pero nasa dila ang pinaghalong lasa ng malamig na kape, tsokolate at whipped cream. Sabi niya in appreciation. Hinintay muna ng kausap na maibaba niya ulit ang hawak na tasa bago ito nagsalitang muli. In love ka pa rin kay Jason, ano? Muntik na siyang mabilaukan. Ano ka ba, Missy? Hay nako, mahirap yan nagpapanggap kasi. Tinatanong ko lang naman kung totoo ang hinala ko na in love ka pa rin kay Jason. Hinalo ni Ashley ang iniinom para sumama ang cream sa kape. Pinag-isipang mabuti ang isasagot. I don't know. Noon akala ko wala na. Akala ko talaga I was finally over him. But when I saw him again, I can't explain eh. Pero grabe, nanginginig talaga ako. And then when I'm with him, either I go overly sentimental or I gape at him like silly. I can't even do my job with him around. Kagaya kanina, ano na lang kaya ang iniisip niya na lumabas ako ng room niya. It was so unprofessional pero what can I do? Either I do that or I will be bowling like some 6 years old in his office. And to think na ang tagal ko na sa trabahong ito ha. Kahit nung nagsisimula pa lang ako with my career, hindi ako naratal ng ganito ng kahit sino. You still love him then? Announce nito na walang pagdududa. Whatever, it's useless, Missy. He hates me. He can't stand being near me. That's what I meant sa sinabi kong nawawala na yata ang spirit mo. Hindi ganyan ang Ashley na nakilala ko. Ewan ko ba, ganyan yata talagang epekto ng Jason na yan sa'yo. Really? Hindi ko ma-imagine na papayagan mo na lang na matalo ka ng walang kalaban-laban. Hello, nakalimutan mo na ba? Hindi ko siya sinipot sa altar. Hiniya ko siya. And Jason is so proud. I might have done it for his own good. But I know now that he will never forgive me. Malungkot na sabi niya. If you beg forgiveness, he won't. Pero kung ipapakita mo sa kanya what he's going to lose kapag nawala ka pa ulit sa kanya, then ibang storya na yon. What do you mean? Alam mo, sa kasusuot mo niyang mga Anne Klein outfits mo at Nine West na sapatos, nako-constrict yung utak mo. Komento nito. Ito lang naman po ang ibig kong sabihin. Think about winning him over. Kahit pa gusto ko siyang i-win over at hindi ako siguradong gusto kong gawin iyon, malamang kung subukan ko, ihagis niya ako palabas ng building niya. Tumawa lamang si Missy. Look at it this way, Ashley. Isang pagtatama ito ng pagkakamali mo in the past. This is your penance. Paanong gagawin ko? Tumirik na naman ang mga mata nito. Hi, what are you going to do without me? Be sexy. Be really, really sexy. Napaisip siya. Ano ka ba? Ayoko naman yatang pansinin lang niya ako because of how I look. That's not the point. The point is,
Di ba sinabi mo hindi kanya pinapansin? So what you do is make yourself so irresistible para hindi kanya pwedeng dedmahin. Make him look. Make him pay attention. Seduce him if you must. Umiling si Ashley. I don't think so. Talaga? So okay lang sa'yo na bumalik ulit sa Amerika at magsimula muling kalimutan si Jason? How long did it take you the first time? 5 years? Nakalimutan mo na nga ba siya? Nakakalimutan bang huminga? Corny ka sis, but that's more like the Ashley na kaibigan ko. Mahal mo talaga ang mokong na yun. Nagbuntong hininga siya ng malalim. There was something sa pakikipag-usap sa kaibigan na nagpapabalik sa panahon na susubukan niya kahit ano para lang sa lalaking minamahal. Since nag-aaminan na rin lang tayo, I think I love that stupid man to distraction. Itinaas ni Missy ang baso para sa isang toast. Then this is to distracting him to loving you. But Missy, I only have less than 2 weeks. E di kailangan na nating madaliin ang mga bagay-bagay. Maiibalik pa kaya ni Ashley ang pagmamahal na minsang ipinadama sa kanya ni Jason? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!